So guys, added lang po ito. Parang Bible verses din po number 5. Final na po to. Parang ang context po ng Bible verses ko na to parang nagre-reminisce po tayo sa mga what is written truly happy na content ko dati. So parang what is written truly happen din po ito. Life motivation and Bible verses. Sana po kahit papano makapaghatid ako sa inyo ng dagdag booster pa po sa faith ng bawat isa sa atin para po mas maipakita pa natin sa ating Creator ang tapat at ang masigasig nating paghahanap ng motivation niya para po mas madagdagan pa magkaroon pa tayo ng booster sa faith na pinangahawakan natin. Amen. God bless us all po and thank you for watching po. So added lang po to guys, added lang. These are the following are the facts about hell. According na rin po sa Holy Scripture, sa love letter nating Creator. Number 1, hell is outside, not underneath. It is an important distinction. Death in the Bible is often portrayed as below, but hell is portrayed as outside. Number 2, punishment, eternal. Hell is a place of eternal torment. There is no escape and time does not exist there in hell. Number 3, Satan. Satan will not be king of hell. He will be the one who will suffer the most. Number 4, people in hell. There will be far more people in hell than in heaven. Suffering is not collective. Each person suffers from their own life. Number 5, sins. Sins in hell. People pay for their sins. People are the price. The sins of the people, or rather, ulitin ko lang po, sins in hell, people will pay for their sins, the price of their own transgressions. Sorry po, nagkamali ako ng basa. Number 6, regrets. People will regret not having lived, not having a life living with God. They will regret for eternity for not live in such a way. So, yung karamihan pong tao na talagang mapupunta sa hell, yun po talagang hindi dinaan yung trajectory ng motivation ng ating Creator. Yun po yung pagkakaintindi ko dito. Number 7 pong facts. In hell, there is no presence of God, and it's eternal separation with our Creator. And there's no grace from our Creator when you get in hell. So, facts din po ito guys. Pasadahan po natin yung 1 Corinthians 15 verse 50 to 54 and 1 Thessalonians 4 verse 13 to 16. It's all about rapture. So guys, ito pong content na to na napanood ko rin, in-explain po nung gumawa ng documentary na to, na ito pong mga bagay-bagay na to, bali 7 nga po to, facts po ito na nagpapatunay ng talagang kung ano talaga yung hell. Kasi nga po, mas dun po sa dokumentaryong napanood ko, tsaka tinawid din po ng matuwid na mga ngaral, mas marami pong binabanggit na mga, mas marami pong na-mention ng ating Lord Jesus about hell kaysa sa heaven. So parang nagpapatunay lang po talaga yan. Kasi nga po bawat binibitawan ng ating Panginoong Hesus ay galing po sa God the Father.
So, minention niya po ng napakaraming beses anghel kaysa sa heaven. Kasi nga po, ang pagkaintindi ko po guys kayo po ang bahalang gumamit ng discretion nyo. Kasi nga po, ini-imply po palagi ng ating Lord Jesus na talagang dapat umiwas tayo na mapunta tayo sa hell. Kasi kaya niya po yan inulit-ulit, minention niya ng napakaraming beses ang salitang hell kaysa sa heaven. Kasi para po talaga magbigay ng warning ang ating Lord Jesus na talagang gawin natin ang lahat ng makakayanan nating pag-iwas sa lahat ng klase ng sins, ng kasalanan, ng transgression. Kasi yun po ang magdadala sa atin papunta sa hell kapag hindi tayo tumakas o lumayo sa anumang kasalanan na magpapalubog po sa atin para mapalayo tayo ng mapalayo sa motivation ng ating Creator. Kasi mas gusto po talaga ng Panginoon na ang trajectory ng buhay natin papunta sa Kanya, papunta sa ibibigay niyang reward, sa papuntang eternal life, hindi eternal torment. So guys, yan po yung part 5 na parang final na po to, duduktungan ko na lang po ulit. Kasi ang mga context ko po ngayon guys, talagang pag-reminisce po, pag-repeat po ng mga naaalala kong nagawan ko na ng content na what is written truly happen. Kasi para po mas madagdagan yung booster natin, yung faith natin sa ating Panginoon. Sana po kahit papano talaga nakakapagtawid ako ng maliit na motivation sa sino mang makakapanood ng bawat content ko na to, ng mga bagong content ko na to. Magmadali na po tayo guys, maging vigilant po tayo, maging aware po tayo kasi nalalapit na po talaga yung biglang pag-agaw na mangyayari, yung pong rapture. Kasi pagkatapos po ng rapture, paulit-ulit ko na po yung mini-mention, madalas ko po itong sinisingit sa mga content ko guys, na pagkatapos po ng rapture, magsisimula po yung bagong era, mag-i-start na po yung 1,000 years na pag-aari ng ating Lord Jesus. Kaabang-abang po yan. Tsaka lagi po talaga tayong makipag-usap. Huwag po nating iwawala. Pagningasin pa po natin, patatagin pa po natin yung communication natin dun sa itaas. Lagi po tayong makipag-usap sa ating Creator. Lagi po nating ipakiusap sa Kanya na lahat talaga tayo, 10 ng buong pamilya natin, ng mga mahalagang tao sa buhay natin ay mapasama talaga dun sa rapture na mangyayari. Malapit na po yan guys, malapit na po. Yan po ang inaabangan ng buong humanity ngayon. Thank you so much po. Sana po talaga yung makapagtawid ako sa inyo ng maliit na motivation. God bless us all po and thank you po for watching. To God be the glory po. Amen.